So, magandang gabi po ulit. Happy Sunday evening, no? Tayo po ay nandito muli at tayo patuloy sa ating pag-aaral, no? At tayo muna ay manalangin. So, pwede niyo po ako samahan. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na karunungan, kalakasan, Panginoon, upang ito yung masagawa, Panginoon. Ito po ay hiningi namin sa iyo. Patuloy na paggabay, ikaw po ang manguna. Lalo sa akin, Panginoon, ay yung gagamitin ulit upang ibahagi ang iyong mga salita. Ito ay patuloy naming maunawaan at may pamuhay. Gabayan niyo po ang bawat isa. Patuloy niyo pong gabayan ang pamilya ko, ang mga kapatid ko sa Touching Lives Christian Church, at ang mga makapanood ditong live na to at ang recording na to. Ito po patuloy namin itinataas, Ama. Gabayan niyo po ang makakarinig. Ito yung mapagbigay sa kanila lalo ng karunungan at kaunawaan at maipamuhay. At ikaw maitaas, Panginoon. Tataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, maraming salamat po. Yan, magandang gabi, Ate Alma Ornido, syempre sa pamilya Ornido. Brian Gosela, sa aking kapatid na pinsan sa Siargao. Yan. At syempre kay Sister Irene. At syempre sa mga naka-join na, no? Yung iba kasi hindi ko nakikita. So sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tayo nga po ay verse 21 to 22, no? At kahapon nga po natalakay natin ng verse 18 to 20 na tumutukoy nga po doon sa pagtatanong, no? Tinatanong ang walang kabuluhan na paghalintulad o paghahambing, no, sa Diyos, no, at sa mga Diyos-Diyosan. At dito nga po ay tinatampok ang malaking pagkakaiba ng gawa ng Diyos, no, pagitan ng walang hanggan, transcendence ng Diyos at sa larawan na gawa lamang ng tao. So magandang gabi, Bunso Eliza Kianyo from Bula, sa Bicol po. So magandang gabi, kapatid. So dito nga po ay inihambing nito ang detalye o ang pagkakalikha ng mga Diyos-Diyosan, no, ng mga bihasang manggagawa na may lubos na may lubos na kakulangan, no? Hindi tulad ng Panginoon na siya ay kayang mag-isa, no? Dito nga po ang kakulangan ng gayong representasyon ay upang mahigitan o mapantayan ang kalikasan ng Diyos. But again, hindi nga po nila kayang pantayan kasi itong mga ginagawa ng tao ay hindi naman magtatagal. At wala itong kapangyarihan na tulad ng meron ang Panginoon. So, binibigyan din ng mga talatang verse 18 to 19 ang hindi pagkakatulad, no? Malaking pagkakaiba ng Diyos at ang kahangalan ng idolatriya, no? Magandang gabi, Tita Mape. At syempre ayan ang aking tita from Siargao, si Ate B Dorero. Yan, magandang gabi sa India ni Kuya Ford. Syempre dito nga sa verse 18, tinutukoy nga ng Isaiah 40 verse 18 na isang retorikang tanong na hinahamon ang nakikinig o ang mga mag-aaral na isaalang-alang kung anong pagkakahawig o larawan ang maihahambing natin sa Diyos. Magandang gabi, Pastor Nanding. Syempre sa verse 19, ilalarawan ang proseso ng paggawa ng mga idolo o ng isang idolo na binibigyan diin na ang pagsisikap ng tao at mga materyales na ginamit sa paglikha nito. At sa verse 20, binibigyan diin ang lawak ng mga aksyon kung saan ang isang tao kahit na isa, no, ay hindi niya kakayanin ang paglikha nito. Ang paggawa ng mga idolo na ito ay nagpapakita ng pagnanais ng tao para sa isang nakikita at nahahawakang representasyon ng banal o kaya ng empirical God or physical object. So ito ay nagpapakita ng patuloy na paghahangad ng paghahambing sa Panginoon at sa mga Diyos-Diyosan. But again, malaki po ang pagkakaiba nito, no? At ito po nga po ay walang mga buhay at hindi kayang magsalita, no? Salamat, Pastor Nanding.
Yan. So sa pagpapatuloy natin, no, tayo po ay nasa verse 21 to 22 ng Isaiah 40. So dito basahin natin sa verse 21, hindi ba ninyo nalalaman, wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanlibutan? So makikita natin, no, tanong ulit na tumutukoy sa paglikha ng Panginoon sa sanlibutan. But again, binabalangkas ng verse 21 to 22 ang soberanya at kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. At dito nga po ay tinatanong ang nilalaman ng ang kaalaman ng sangkatauhan tungkol sa walang hanggang kalikasan. At dito nga po, no, ang mga malikhaing gawa ng Diyos na binibigyan diin ang pagiging transcendence ng Diyos, ang transcendence ng Diyos bilang nakaupo sa ibabaw ng lupa at nag-uunat ng kalangitan. So ang talata ay gumagamit ng mga matingkad na imahe upang ilarawan ang mga tao bilang hindi o walang kabuluhan, no? Walang halaga kung iahambing sa kalawakan ng Diyos. So sa verse 21, makikita natin dito, no, hinahamon ng kamangmangan ng tao. Hindi ba ninyo nalalaman? Wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanlibutan? Isang bagay, isang tanong na nasan ka? Nasan ka ba noong nilikha ang mundo? So ito ay isang sipi na nagsisimula sa isang serye ng mga retorika na tanong na nag-uudyok sa pagmumuni-muni sa pagkaunawa ng sangkatauhan sa Diyos. So hindi mo ba alam isang bagay na pwedeng sarcastic or something na, no? Pero again, ito ay nagpapahayag na hindi mo ba nauunawaan mula nang itatag ang lupa, no? So itong mga tanong na ito ay hinahamon, no, o humahamon sa kalaman ng lahat ng tao o sangkatauhan sa kapangyarihan at malikha na gawa ng Diyos. So imagine natin, no, kung kailan nagsimula likhain ng Diyos ang lahat, no? Pero again, walang specific date. At ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Pero dito, mensahe ito upang maunawaan natin ang likas na kapangyarihan ng Diyos, ang likas na ang kanyang soberanya, no? At tayo ay hindi kayang makapantay doon kasi nga tayo ay nilikha lamang ng Panginoon. So, ang paglikha ng Diyos sa sanlibutan na isang palaisipan, no? Ito ay maraming mga hypothetical question, o kaya mga what if, no? Ganun. So, again, lubos pa rin hindi nauunawaan ng iba ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng hindi nakakilala sa Panginoon ay malamang maraming mga tanong na hindi nila pa rin maunawaan ito. So gamit ang tanong na hindi mo ba alam, tumutukoy ito sa hindi kaya ipaliwanag o hindi kayang masagot ng tao base sa kanyang karunungan. Very limited, no? Tayo ba? Sino ba ang kaya ba natin sagutin yung tanong na to? Pero again, hindi po natin to masasagot base lamang kung sa ating level ng kaalaman. So, nagbibigay din ito lalo na sa kapangyarihan soberanya ng Diyos sa paglikha ng sanlibutan. Sa Kawikaan chapter 1 to 7, kung saan ipinapakita dito na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. So, doon pa lang, no? Doon pa lang tayo magkakaroon ng tunay na karunungan. Ang karunungan nga ng mundo ay kahangalan para sa Panginoon. Bakit? Kasi nagtitiwala tayo sa ating mga sarili at hindi sa Kanya. So, sinasalamin din nito ang ideya na ang mga katangian ng Diyos ay makikita sa paglikha niya sa lahat. So, makikita natin kung gaano kaganda ang mga nilikha ng Panginoon. Siyempre, tayong mga tao, no? Tayong mga pinagkatiwalaan niya upang pamunuan ang kanyang lupain. So dito binibigyan din dito ng talata ang kakulangan ng kapangyarihan ng tao para sa malalayong distansya ng kasaysayan
at kalagayan ng buhay. Ito ay umaakay sa panahong ito rin ay sumahalin tulad sa verse 31 no ng kabanatang ito na upang kausapin o panawagan sa mga tao o sa tagapakinig na makibahagi sa proseso ng Panginoon. So, magandang gabi, Gila, no? At syempre si Graham Ramirez, Marge Ramirez. Magandang gabi po. Salamat sa inyong pagsama. So, dito makikita natin kung gaano kalaki yung pagitan, no? Kung gaano kalawak ang namamanis ng Panginoon kumpara sa tao. Makikita natin sa Romans 1:20, sinabi ni Pablo na ang di nakikitang mga katangian ng Diyos ay malinaw na nakikita, nauunawaan mula sa kung ano ang kanyang nilikha, kung ano ang kanyang mga ginawa. So sa image ng tao ay makikita natin kung gaano talino ang Panginoon, no? Gaano ka makapangyarihan ang Diyos. So ito ay nagmumungkahi na ang katotohanan tungkol sa Diyos ay naipahayag gamit lamang ang salita. Ang salita na hindi kailanman magwawakas, no? Everlasting. So posibleng sa pamamagitan ng bibig ito ay nabuo, no? Na likha niya ang buuhang plano sa kanyang sa kanyang pagiging Diyos. So ginamit ng Diyos ang kanyang paglikha sa pamamagitan lamang ng kanyang karunungan. Karunungan na isang salita. Tandaan natin, kung walang magpapaalam, walang makakaalam, no? So isang bagay lamang na dapat natin patuloy na ipahayag sa lahat. So wala ba nagbalita sa inyo noon? Malamang hindi ito yung tumutukoy sa karaniwang proseso, no? May nagchichismis, no? Pero ito ay nagbumungkahi na ang katotohanan tungkol sa Diyos ay naipahayag ng gamit ang salita. Na posibleng sa pamamagitan ng bibig ay nakita natin na ginamit ang mga propeta, no, para sa kanyang mga ituturo sa tao. Binibigyan din dito ang kahalagahan ng pakikinig at pag-alala sa mga aral ng nakaraan. Sa Deuteronomio 6:4-9, ito nga po ay pinapakita na itinuro ni Shema sa mga Israelita na pakinggan at alalahanin ang mga utos ng Panginoon. Na ito nga po ay binibigyang diin na ang kahalagahan ng pakikinig sa paghahatid ng pananampalataya. Napakahalaga po ng bagay na to. Marami ang nagbabaliwala sa ganitong proseso. But again, ito po yung pangunahing entry, no? Para malaman natin yung mga impormasyon. So mahalagang maibahagi ang salita ng Diyos. Mahalaga na ito'y maunawaan ng bawat na tagapakinig. Hindi lamang naasabi, kundi naunawaan, no? Marami kasi ang kontento na doon sa pagsasabi, no? Pero hindi naman niya sinisigurado na naunawaan nung kanyang sinasabihan. Subalit kung ito ay hindi nauunawaan, ito ay magdudulot ng kakulangan ng kaalaman. Tandaan natin, tumutukoy din ang talata na ito ay matagal nang nagpapahayag ng kalikasan at mga gawa ng Diyos na nagmumungkahi na ang mga katotohanan ito ay ipinahayag na mula pa noong unang panahon. Walang specific na date, no? Walang specific na panahon kung kailan sinimulan ng Panginoon. But again, pinakatatandaan natin dito at maunawaan natin dito na siya ang lumikha, no? Siya ang Diyos na dapat nating kilalanin, na dapat nating sambahin. So maaaring tumukoy din ito sa salaysay na paglikha, no, sa aklat ng Genesis, na kung saan ang unang nahayag ay ang kapangyarihan at layunin ng Diyos. Ito nga po ay binibigyan diin ng ang pagpapatuloy at pagkakapare-pareho ng mga mensahe ng Diyos sa buong kasaysayan. Makikita naman natin, di ba, may paulit-ulit, no? Mayroong consistency. Dito nga po ang kanyang mga salita ay makikita natin na talagang iisa lang ang gumawa.
siyempre ang Panginoon. Ito ay umaayon sa ideya na ang salita ng Diyos ay walang hanggan. At makikita natin ito sa awit 119:89. Binibigyan diin din ng talata ang likas sa katangian ng pagpapahayag ng Diyos na nagmumungkahi na ang pag-unawa sa Diyos ay dapat nakasing sa liga ng paglikha mismo. So, pinapahiwatig dito ng talata na ang kaayusan at disenyo ay ng sansinukob ay nagpapatotoo, no? Sa pag-iral o sa mga katangian ng Diyos. Kung tayo ay hindi pa rin nandoon sa pag-aaral na to, ay malamang na dapat natin tong mas bigyan ng panahon upang makilala natin ang tunay na Diyos. So ito ay naaayon sa sa karunungan, no? Ito ay naaayon sa karunungan na tulad ng sa Job 38 kung saan, no? Maalala natin tinanong ni Yahweh si Job kung nasaan siya nung likhain niya ang mundo. So, isang bagay lamang na walang kakayahan ng tao na alamin ang anuman ang karunungan ng Panginoon. Ang limitasyon ng tao sa pag-unawa ng lahat sa banal na karunungan ay tayo ay hindi ay makita natin yung kahalagahan ng pagtitiwala at pagkilala sa Panginoon. So inilalarawan din ng talata ang paghahayag ng bagong tipan, no? Bilang pundasyon ni Kristo ng lahat ng mga nilikha tulad na makikita sa John 1:1-3 na kung saan inilalarawan si Jesus bilang ang salita na sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng bagay. So makikita rin natin sa New Testament, no? Yung ang Diyos ay salita. So sa nagkatawan tao at siya ang salita. Sa esensya o sa essence man, no, sa pagbibigay ng mas malalim na pananaw, ang Isaiah 40 verse 21 ay isang panawagan na alalahanin at unawain natin mga mananampalataya ang kadakilaan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan na walang walang katumbas, no? Walang kayang paghambingan, ang kanyang karunungan na hindi kayang abutin ng tao, na siyang lumikha at nagtaguyod sa lahat ng bagay. Ito ay isang isang paalala sa ating mga nakakapag-aral na palagi nating isipin, no? Maliwanagan ang bawat isa na ang katangian ng Diyos sa buong kasaysayan ay umiiral o hindi dapat nating baliwalain, no? Patuloy na paalaala, patuloy na mababasa. Makikita natin yung yung repetition, no? Paulit-ulit. But again, this is very yung pagre-remind sa atin ng Panginoon. Pagre-remind na kilalanin natin siya. No, kanina nga po ay sa preaching ni Pastor Dom, no? Kilala ba natin ang Panginoong Hesus? Kilala ba natin siya? No? So yun ay very very related kung tutuusin kasi dito yung pagkilala natin sa kanyang kapangyarihan, pagkilala natin sa Panginoon, sa Diyos na lumikha ng lahat. Sa verse 22, ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao'y parang mga langgam. Ang langit ay iniladlad niyan tulad ng kortina, tulad ng tolda upang matirhan. So makikita natin ang soberanya at kamahalan ng Diyos dito sa talatang ito. Ang trono na tinutukoy ay ang trono ng Diyos na siya ay nakaupo doon sa kanyang trono, no? Sa taas ng mundo, no? Bilog ng mundo. So itinatatag dito ang pinakamataas na posisyon ng Diyos sa lahat ng nilikha, no? Yung authority, the higher authority, yung kanyang kung ano ang Panginoon, no? Ito ay nagpapakita ng kanyang otoridad sa lahat. Kawalang halaga ng sangkatauhan ay para lang siyang isang langgam, no? Maliit na langgam. Tumutukoy ito sa isang limitadong kakayahan ng tao. So tinatampok din ang paghahambing na ito na may malaking pagkakaiba. Again, kanina sinabi ko na malayo, no? Talagang malayo ang pagitan ng kapangyarihan ng Diyos
at ang kakayanan ng tao. Very limited at again, hindi natin maaabot ang kanyang karunungan. So, ito nga po ay makikita rin natin ang kapangyarihang malikhain ng Diyos, yung creativity, no? Iniuunat niya ang langit na parang tabing at inilalatag niya naman na parang toldang tirahan. At dito ay tumutukoy ito sa proteksyon ng Panginoon. So, binibigyan diin ang soberanya at transcendence ng Diyos, ang imahe ng Diyos na nakaupo sa trono ay nagmumungkahi ng kanyang pinakamataas na pamamahala, pinakamataas na otoridad sa kanyang paglikha. Maunawaan natin dito mga kapatid na bilang isang sangguniang sa abot tanaw ng lupa ay makikita natin nasaan tayo, no? Makikita natin dito na sino ba ang Diyos? Gaano ba siya yung katangian niya, no? Siyempre ito nga po ay nagpapahiwatig nga ng pagiging omnipresence at omniscience ng Diyos. Omnipresence ay sa lahat ng dako ng mundo ay nandun ang Panginoon. Siyempre sa pamamagitan ng Holy Spirit. At omniscience, alam na niya ang nangyari, yung nangyayari at yung mangyayari pa. Wala po sa atin ni isa nakakaalam kung anong mangyayari bukas. But again, ang Panginoon alam niya. So ito ay numaayon sa iba pang mga talata sa Biblia na naglalarawan sa paghahari ng Diyos sa lupa. Sa awit 103 verse 19, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. So binibigyan diin ng imaheng ito ang kapangyarihang malikhain ng Diyos sa paghubog sa sanlibutan, sa sansinukob. Mula roon, ang tingin sa tao ay parang mga langgam. So ito nga po ay nagmimistulang maliit ang tao. Isang pagbibigay diin ng pagkakaiba ng Diyos sa tao, pinapakita ang kanyang mataas na otoridad sa lahat. Isang paghahalintulad o paglalarawan na ito ay nagbibigay diin sa walang halaga at kaliitan at limitadong pamumuhay o paghahambing sa tao at hindi kayang taasan o higitan ang kadakilaan ng Diyos. So patuloy natin maraming tao sa panahon ngayon, kahit noon pa man, nung unang mga panahon ay tinitingnan nila ang kanilang sarili bilang mga makapangyarihan, lalo sa kanilang lugar. But again, ito po ay natatapos, no? Ito po ay isang bagay na dapat hindi natin ipamuhay na may pagmamataas. So isang bagay dapat natin na makita sa talatang ito na wala tayong may pagmamayabang sa harap ng Diyos. Kasi siya nga po yung lumikha, no? So marami ang patuloy na nagmamataas, patuloy na kumikilala sa kanilang sarili na sila ang makapangyarihan. But again, ito po ay nagpapakita ng kahangalan ng tao at tinuring nga lang tayong langgam at nagpapaalala ng ating lugar o ating imahe o ating kakayahan sa harap ng Panginoon. Sa awit 8 verse 4, nagtatanong na ano ang tao na iyong inaalala? Ano ang tao na iyong inaalala siya? At ang anak ng tao na iyong inalagaan? Ang paghahambing ay nagsisilbing pagpapakumbaba ng sangkatauhan at itinataas ang kadakilaan ng Diyos. So, tinataas ang kadakilaan ng Diyos na walang hanggan kaysa sa kanyang nilikha. Makikita natin dito yung yung patuloy na paalala na mamuhay sa pagpapakumbaba, mamuhay sa kababaang loob at mamuhay na kinikilala natin ng Panginoon na ating manlilikha. Unawain ang ating kumbaga, ilugar natin ang ating sarili, no? Ilugar natin ang ating mga kakayanan para tayo mga langgam lamang, maliit na umaasa sa biyaya ng probisyon ng Diyos. Ito ay hindi nakapagbigay ng patuloy na kaluguran sa Panginoon kung tayo ay patuloy na magmamalaki. So, dito nga po ang
ng paalala ay pahalagahan ang kagandahan at kaayusan na paglikha bilang refleksyon ng kapangyarihan at pagkamalikhain ng Diyos. Dito ay patuloy tayong pinapaalalahanan bilang mananampalataya, makilala natin ang tunay na katangian ng Diyos at walang kakayahang iambing siya sa tao dahil malaki po ang pagkakaiba niya sa atin. So sa Isaiah 40:21-22, ito ay tumatawag sa ating mga tao na kilalanin ang kadakilaan at soberanya ng Panginoon. Again, ang 21-22 ay binabalangkas ang soberanya at kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng nilikha. Tinatanong ang kaalaman ng sangkatauhan tungkol sa walang hanggang kalikasan at ang mga magiging malikhaing gawa ng Diyos. Na binibigyan diin ang transcendence ng Diyos bilang ang nakaupo sa ibabaw ng lupa at nag-uunat ng kalangitan. Isang bagay na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Sa Isaiah 66:1, ang sabi dito, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tungtungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Isang papakita na kahit sino ang tanongin nito ay hindi makakasagot, no? Again, isang patunay na wala tayong kakayanan, wala tayong ibang magagawa, kundi ang itaas ang Panginoon, ang kilalanin ng Panginoon at tayo ay patuloy na mamuhay sa pagpapakumbaba. Sa Awit 33 verse 6-9, sa utos ni Yahweh nilikha ang langit, ang araw, ang buwan, talang maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa, dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig kanyang nilikha, sa kanyang salita, lumilitaw na kusa. So makikita natin paano ginawa, no? Paano pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karunungan, ang kanyang katalinuhan, na sa pamamagitan lang ng salita ay nabuo niya ang kanyang plano. Nabuo niya ang kanyang ginawang lupa, langit at lupa. Ganon din hanggang tayo ay mapuno, no? Matapos sa pagkaagawa. Isang bagay lang na natutunan ko dito, mga kapatid, ay mas makita natin dito ang katangian ng Diyos. Ang tanong ulit kanina, kilala ba natin ang ating Diyos? Baka ibang Diyos ang kilala natin. Kaya tayo ay patuloy na mag-aral upang sa pagpaparami o sa pagpapalalim natin sa pagkilala natin sa Panginoon. Ang relasyon natin sa Kanya ay hindi mapuputol kung tayo ay patuloy na nasa Kanya. So hanggang doon lang muna, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay tayo ay bukas ay nasa verse 23 sa 24. So yan po, maraming salamat po sa lahat na nag-join. Sa may mga tanungan, pwede nyo po akong i-message, no? So bago ang lahat, tayo po muna ay magwakas sa ating panalangin. Samahan niyo po ako. Ama, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy na paggabay, sa patuloy naming pag-aaral, ang opportunity na ito na upang matuto at lumago, maunawaan ang iyong salita at makilala ka bilang ikaw ang makapangyarihan, Panginoon, makapangyarihan Diyos na lumikha sa amin. Wala kaming kayang gawin, Panginoon, kundi dahil sa iyo. Ikaw lamang po ang may gawa ng lahat at ikaw ang may control sa lahat. Kahit sa aming mga buhay, ikaw lang, Panginoon, ang nag-iisang Diyos. Patuloy niyo po aming gabayan sa aming pag-aaral at ito ay aming maipamuhay. Maraming salamat po, Ama. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, Ate Sister Irene, Ate Alma, Ornido Family, Pastor Nanding, siyempre sa pinsan ko, Tita B, Kuya Brian, Gosela, yan, sila Sister Irene, at
Sa lahat po na mga hindi ko nabanggit, Lumpines, no? Baka nandyan din. Sa lahat po, kasi hindi ko lahat nakikita. Maraming salamat po. Tayo po patuloy na sumamba sa Panginoon, sa tunay na lumikha ng lahat. At siya lamang po ang ating Panginoon. Maraming salamat po. To God be the glory. God bless po. Bye-bye.